Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, ni sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagre-rehistro at patuloy pa rin po ang mga pagre-rehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapag-rehistro. So ito po ay talagang kung tutuusin na ipaglapastangan sa batas natin. Pero mas maganda po talaga na pag-usapang mabuti paano maaayos ang batas nito. Pogo ba? Ang pinapatungkulan niyo po ba ay patungkol kay... SIM card po. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Hi, ma'am. Speaking of Senator Risa Hontiveros, she expressed alarm recently over the resurgence of POGOs almost 2 months after the ban on POGOs took effect. Sabi niya na reinvent lang daw itong mga POGOs na to into other scam operations. Ano po ang ginagawa ng palasyo tungkol dito? Makikipag-ugnayan po tayo sa ating mga ahensya na dapat na tumugis kung meron pa pong mga POGOs dito na siyang nagtatrabaho, nag-ooperate ng walang lisensya. Obligasyon po ng gobyerno na tugisin ang mga ito dahil sila po ay illegal. Makakaasa po kayo ng mabilisang action dito. And also, ma'am, she also pointed on the resurgence ng mga text scam messages na patuloy pa rin daw po after the ban on POGOs. Ano po yung gagawin din natin dito? Maliban po siguro sa magiging aksyon ng palasyo at ng gobyerno, magiging pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Dapat po ito ay masuri muli para po maging epektibo ang batas na ito. Last na lang, ma'am. Si Senator Risa kasi she was pointing on several loopholes dun sa EO 74 na kailangan daw po dapat ma-address. Anong particular yung EO 74? SIM card. Yung SIM card. Okay, SIM card. Yun nga po, kahit noon pa po, sinasabi natin ay mukhang meron po talagang loopholes. Ang nasabi, maski na po yung batas, ni sinabi nga po, ang pagre-register dito ay maaaring gawing online at ito ang naging sanhi ng problema kung bakit hindi naging maayos ang pagre-rehistro at patuloy pa rin po ang mga pagre-rehistro kahit po sinabi nila yung mga tao ay kahit mga monkeys ay nakakapag-rehistro. So ito po ay talagang kung tutuusin na ipaglapastangan sa batas natin. Pero mas maganda po talaga na pag-usapang mabuti paano maaayos ang batas nito. Pogo ba? So, she was talking about yung particular provision dun sa EO that excludes online games of chance conducted in PAGCOR-operated casinos, yung mga licensed casinos, and junket agreements. Dahil po ngayon ay nagkakaroon po ng problema ayon sa balita, pag-iigtingin po natin at pag-aaralin pa po nating mabuti kung ano pa ang dapat gawin. Katulad po ng aking sinabi, mabilisan pong aksyon ito dahil hindi po talaga dapat nananatili rito ang mga illegal na operasyon ng POGO. Ace Romero, Philippine Star. So Yusek, follow up lang doon. So will Malacanang push for amendments to the law on POGO and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially do sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad, bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag po ganun na nangyari. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs? Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay
magiging tulay din po para po ito ay masiayos, ano yun? Masawata at maayos. Salamat po. Death Narciso, DZRH. Follow up lang po dun, ma'am. Kasi kung binabanggit po ninyo na yung registration dapat ay gawin dun sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun dun sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Okay. Okay, meron tayong, ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction, digitalized transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Halimbawa po, kaya umuutang sa bangko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapatungkulan niya po ba ay patungkol kay... SIM card po. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Sabi niyo po kasi yung SIM card registration online. So, dapat... Okay. Okay. That will be a different issue. Mas dapat paigtingin natin yung tamang pagrehistro. Kasi po pag ito naman ay ginawa nating online, mangyayari po ulit. Itong nangyari na maling pagrerehistro, kahit sino na lamang po ay nagrerehistro, maraming binibiling SIM cards at ibinebenta sa mga sindikato. Yun po ang dapat nating ayusin. So dapat po talaga kung magrerehistro ng SIM card, dapat personal. Tuesday New, DZBB. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Ito po siguro yung iniaantay yung tanong tungkol kay DOTR Secretary Vince Dizon. Opo. Yun nga po, what is the palace take on the recent actions of the new DOTR Secretary Vince Dizon? Like suspension of cashless transactions, expressways, and then suspension of PUV modernization, which are parang contrary po doon sa sinusulong ni Presidente nga na digitalization at saka yung modernization ng ating transport system. Yes, katulad ng sinabi ko nga kanina, ang pinupush po ng Pangulo ay magkaroon at least ng 95% na digitalized transactions, lalong-lalo na sa gobyerno. Pero ngayon pa lang po ay katatalaga ni Secretary Vince Dizon. So, dapat po rin natin siyang bigyan ng pagkakataon para aralin po ito. May mga issues po, especially sabi nga niya po ay kailangan nating gawing perpekto yung expressway system natin. So, pagbigyan po muna natin ang ating newly appointed Secretary of DOTR, Vince Dizon. At kapag ka po ito ay kanya naaral, maaari po siya magbigay ng report kung kinakailangan talaga 100% na dito sa expressway payment, cashless expressway payment. At makikita po natin kasi ang kanyang punto. Okay? Kaya dapat din pong pag-aralin ito. Ang sabi po niya, mahihirapan po talaga na 100% sa lahat ng expressway toll na cashless. May pagkakataon po kasi na malamang wala po kayong cash at the time or naka-deposit na amount sa inyong RFID cards. Mahihirapan po, ibig po kayang maging result nito ay mag-penalize or magkaroon ng penalty. So, tingnan po natin kung paano po itong aaralin ni Secretary Dizon at siya po ay magbibigay ng kanyang assessment at report sa ating Pangulo patungkol dito. Yung sa PUV modernization, ma'am. Muli, marami pong stakeholders na kakausapin. Si Secretary Dizon, aalamin niya kung saan maaaring magkaroon ng negotiation. At hindi naman niya po pinapasubali na kailangan po talaga ng POV modernization. So, PUV modernization. So, mas maganda po na tingnan po muna natin kung ano ang kanya magiging action. Bigyan po natin siya ng tamang panahon para maaral ito. Mahirap po kasi ngayon, ilang araw na po ba siya? 2 weeks? Parang ganun pa lang po, no? So, hayaan po natin muna maaral at saka po siya magbigay ng kanyang assessment at evaluation sa Pangulo. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Giaboy Pagna, ano ba yan? Parang may sisira na naman na dignidad. Yung lahat na sama-sama sa mga Marcos parang nasisira. Pahayag naman ni Chen Seo, huwag nyo kasing tanungin pag hindi tungkol kay FPRRD yung tanong, hindi kasi siya handa sa ibang tanong. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si June Alito Ilusorio, pangalawang tanong pa lang sablay agad, ang layo mo kay Attorney Harry Roque. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.